muling hinimok ng China ang Pilipinas na i-pull out ang Typhoon missile launcher ng United States matapos na may iulat ang mga ito na inilipat na sa ibang lokasyon sa Luzon. Hindi mapigilan ng spokesperson ng Foreign Minister ng China na si Mao Ning ang magimutok sa pagharap sa mga grupo ng mga media na ginanap sa Beijing dahil sa naging desisyon ng Pilipinas at Amerika na huwag ito ipaalam sa publiko ang paglipat ng nasabing Typhoon missile system sa isang undisclosed area na matatagpuan sa isla ng Luzon. Wala daw karapatan ang dalawang bansa na itago ito sa publiko dahil isa itong malaking banta sa rehiyon at isang klase ng pangikayat ng isang digmaan. Hindi mag-atubli ang China na turuan ng leksyon ang Amerika at ang Pilipinas kung patuloy itong makipagmatigasan pagdating sa kapayapaan sa South China Sea. Sinabi ng isang senior government official na inilipat ng US military ang kanilang mid-range capability missile system mula sa Lawag Airfield patungo sa ibang lokasyon ng Pilipinas. Ang mga Tomahawk cruise missiles sa mga launcher ay maaaring tumama sa mga target sa parehong China at Russia mula sa Pilipinas, habang ang SM-6 missiles ay maaaring tumama sa mga target sa hangin o dagat na higit sa 200 kilometers ang layo mula sa kalupaan. Ayon sa opisyal ng Pilipinas, makakatulong ang redeployment na matukoy kung saan at gaano kabilis mailipat ang missile battery sa isang bagong firing posisyon. Paliwanag pa ni Mao Ning na sa pag-deploy ng Typhoon missile launcher ng US sa rehiyon, ang Pilipinas ay esensyal na namilika ng mga tensyon at antagonismo sa rehiyon at nag-uudyok ng geopolitical confrontation at isang arms race na hindi ito dapat pinapayagan ng kanilang bansa na China. Tinawag din ni Mao Ning ang US na mga sira-ulo dahil sa umano'y pakikialam nito sa mga isyong maritime sa South China Sea at walang karapatan ang mga ito na mangimasok sa problema ng China sa Pilipinas. Ito ay bilang tugon sa kumakailang payag ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio na nagpapatibay sa bakal na pangako o ironclad ng administrasyong Trump sa Pilipinas sa gitna ng mapanganib ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, nagbabalak din si Mao Ning sa Pilipinas sa patuloy nitong pagpapalaganap ng fake news at pagiging hype sa social media ukol sa pag-warning shot ni Mano ng China Coast Guard sa ilang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa karagatan palibot ng Huangyandao o mas kilala bilang Scarborough Shoal. Wala di umanong karapatan ang Pilipinas na gawin ito isang biro na maaaring kasuhan at idulog sa United Nations para sa nararapat na aksyon. Pero mariing pinabulanan ito ng santatang lakas ng Pilipinas ang pambibintang na ito ng China at ayon kay Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr., ang lahat ng mga ito ay isang estratehikong paraan ng mga Chino para ilihis ang isyu na kinasasakutan nila sa West Philippine Sea. Isa na rito ang panghihimasok ng kanilang mga sasakyang pandagat sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan patuloy na binabantayan ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang ilan sa mga malalaking sasakyang pandagat ng China. Kabilang na dito ang kanilang monster ship na ilang linggo nang nananatili sa karagatan sakop ng Zambales.